Huwag mong sirain ang buhay mo sa isang taong hindi na magbabalik kailanman. Tanggapin mo na iyon at mag-asawang sampal ang ipinatikim niya rito. Ano ang karapatan nito para magsalita sa kanya ng ganoon? Porke ba umiyak siya sa balikat nito, feeling close na ito sa kanya? Ang mga magulang nga niya ay hindi nagtatangkang magsalita sa kanya ng ganoon, pagkatapos ito na halos estranghero sa kanya ay magsasalita ng ganoon. Out! Get out! Galit na wika niya. Halos ipagtulakan niya ito palabas ng sasakyan. Get out of here. Wala kang karapatan para magsalita sa akin ng ganyan. Alice! I'm sorry, I said get out. Hysterical na wika niya at itinulak uli ito. Wala na itong nagawa kundi bumaba ng sasakyan. Dali siyang lumipat sa driver's seat at pinaharurot iyon. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba? Sigaw niya habang mabilis pa ring nagmamaneho. Nanlalabo na ang mga mata niya sa mga luha pero wala siyang pakialam. 2 araw pa lang mula nang makita uli niya ito pero bakit alam nito ang tungkol kay Miguel? Akala ba nito ay ganoon lang kadaling gawin ang sinasabi nito na mag-move on na siya, natanggapin na niyang patay na si Miguel, sino ba ito para, oh God? Bulalas niya nang mawalan siya ng kontrol sa manibela. Hindi na rin niya alam kung ano ang gagawin, kung tatapakan ba niya ang preno o ano. Pakiramdam niya ay namamanhid na ang utak niya, kasabay ng paninigas ng kanyang katawan. Pumikit na lamang siya at hinintay na sumalpok ang sasakyan niya sa concrete barrier na tinutumbok niyon. Miguel! Puting kisame ang tumambad kay Emery nang magmulat siya ng mga mata. Nasaan ako? Bakit amoy ospital ang lugar na ito? Pumikit siya at binalikan sa isip ang mga pangyayari. Umiiyak nga pala siyang nagmamaneho hanggang sa mawalan siya ng kontrol sa manibela at tuluyan siyang naaksidente. Pinakiramdaman niya ang sarili kung ano ang lagay niya. Mukhang maayos naman siya. Maliban sa pananakit ng kanyang katawan, ay wala naman siyang naramdamang kakaiba sa katawan. Kanyang ina na nakaupo sa isang sofa. Marahil mama. Mahinang tawag niya sa ay nakatulog na rin ito sa pagbabantay sa kanya. Ayaw man niyang gisingin ito, ginawa na rin niya dahil tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Uhaw na uhaw siya. Emery! Salamat sa Diyos at nagising ka na. Nangingilid ang mga luhang nilapitan siya nito at hinalikan siya sa noo. Tubig, ma. Sandali na tatarantang kumuha ito ng tubig at ipinainom sa kanya. Agad niyang naubos iyon. Humingi siya ng isang baso pa ngunit umiling na ito. Tatawagin ko muna ang doktor, anak. Baka makasama sa'yo kapag binigla mo ang katawan mo ng maraming tubig, sabi nito bago pinindot ang buzzer na nasa gilid ng kanyang kama. Si Papa? Kauwi lang para kumuha ng mga gamit. 2 araw kang walang malay. Niya ay nang nagdaang araw lang nang maaksidente 2 araw. Bulalas niya. Nakiramdam siya. Tumango ito. Mabuti na lang at gumana ang airbag nung sasakyan. Hindi rin gaanong matigas ang nabangga mo, kaya walang gaanong pinsala ang katawan mo. Shock ka lang daw, sabi ni Dosi, kaya 2 araw ka nang walang malay. Idagdag pang lagi kang puyat kaya bumigay rin ang katawan mo. Napapikit siya nang maisip ang pag-aalala na idinulot niya sa kanyang mga magulang. Dumilat siya at hinagip ang kamay ng kanyang ina. Hindi ko ginusto ang aksidente, ma, paliwanag niya. Hindi niya gustong isipin ng mga magulang niya na sinadya niya ang aksidente niya, na ginusto na talaga niyang mamatay. Alam ko. Alam namin iyon ng papa mo. Alam naming hindi mo magagawa iyon, anak. Sinabi na nga pala sa amin ni Ryan ang nangyari sa inyo. Sisi yung tao sa mga sinabi niya sa'yo, anak. Sinisisi niya ang sarili niya kung bakit ka na-aksidente. Sumama ang pakiramdam niya nang marinig ang pangalan ni Ryan. Hindi niya ito sinisisi sa aksidente niya pero galit pa rin siya rito. Hindi niya gustong maging kaibigan ang tulad nitong sobra kung manghimasok sa buhay ng ibang tao. Ayaw kong makita ang taong yon, mama. Huwag mo siyang papupuntahin dito, anya bago pumikit. Nakakaramdam na naman siya ng antok. Emery. Masyado siyang adelantado, ma. Hindi ko gustong maging kaibigan ang isang tulad niya. Narinig niya ang paghugot nito ng hininga. Hindi ka niya iniwan habang wala kang malay.
Siya ang nagbantay sa'yo, anak. Kung hindi ko pa siya pinilit na umuwi muna kanina, ay siguradong siya ang mamumulatan mo. Pinili niyang huwag nang dumilat, ngunit tumimo sa isip niya ang sinabi ng kanyang ina. Kung hindi nga siya iniwan ni Ryan, ito kaya ang naramdaman niyang nakahawak sa kamay niya at humahaplos sa buhok niya. Ito rin ba ang bumubulong sa kanya ng kung ano, anong bagay na hindi niya matandaan? Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong ni Emery nang sa pagdilat niya ay tumambad sa kanya ang mukhang ayaw na niyang makita pa. Paano niya paniniwalaan ang sinabi ng kanyang mama na si Ryan ang nagbantay sa kanya habang wala siyang malay gayong presko ang hitsura nito. Maayos ang buhok at pananamit nito. I'm sorry, Emery. Anong gusto mong gawin ko para patawarin mo ako? Tanong nito. Wala. Umalis ka na. Hindi ba nasabi sa'yo ni mama na ayaw kitang maging kaibigan? Tanong niya. Wala siyang pakialam kung nag-aasal, bata siya ng mga sandaling iyon. Mainit ang dugo niya rito, tapos. Hindi rin naman pagkakaibigan ang pakay ko sa'yo, sagot nito na ikinataas ng isang kilay niya. Kung ganun, wala naman pala siya sa lugar na mag-inarte dahil wala rin naman pala itong balak na makipagkaibigan sa kanya. Mabuti kung ganun, wika niya. Nagtaka siya. Kung ganun wala itong balak makipagkaibigan sa kanya, bakit nag-aaksaya ito ng oras sa kanya? Isa pa, bilang negosyante ay tiyak na abalang tao ito. Hindi na lamang siya nagtanong at nanahimik pagkalipas ng ilang minuto ay nakaramdam siya ng panunubig. Bigla siyang nagsisi kung bakit ipinagpilitan niya sa kanyang mga magulang na pumasok na ang mga ito sa trabaho dahil kayanan niya ang sarili niya. Hayan tuloy, hindi niya alam kung paano siya pupunta sa banyo nang walang aalalay sa kanya. At kung bakit si Ryan pa ang naroroon ng mga sandaling iyon. Kaya ba niyang pigilan ang ihi niya hanggang sa umalis na ito? Tinangka nga niyang pigilin ang ihi niya pero hindi rin niya nakayanan. Pakiramdam niya ay sasabog ang pantog niya. Hirap na umupo siya ng kama at tinangkang bumaba mula roon. Hey! Maagap na nadaluhan siya ni Ryan. May kailangan ka ba? Hindi na talaga niya kayang magmatigas. Sige na nga, hihingi na siya ng tulong dito. Gugusto kong magbanyo, paiwas ang mga matang sabi niya. Agad namang naunawaan nito ang gusto niyang mangyari. Walang kahirap, hirap na binuhat siya nito at dinala sa banyo. Hindi niya maiwasang mapapikit ng masamyo niya ang bango ng katawan nito. Kinilabutan siya nang maramdaman niya ang pintig ng puso nito. Hayun na naman kasi ang pakiramdam na parang kilala niya ang paraan ng pagpintig niyon. Nakagat din niya ang ibabang labi nang maramdaman niyang tila sinasadya nitong idikit ang katawan nito sa kanya. Ano ba ang gusto nitong palabasin? Sinusubukan ba nitong akitin siya? Namalayan na lamang niyang maingat na ibinababa siya nito sa loob ng banyo. Tinaasan niya ito ng kilay nang mapansin niyang tila walang balak ito na lumabas doon at iwan siya. Pwede ka nang lumabas, hindi nakatiis na wika niya rito. Hihintayin na kita. Sa tingin mo, makakaihi ako kung alam kong may tao sa paligid ko. Naiinis na tanong niya. Mukhang ginagalit talaga siya nito. Sinong matinong babae ang ihi na may kasamang lalaki sa loob ng banyo? Mabilis ka nang mainis ngayon, Emery. Hindi na rin bagay sa'yo ang pangalan mong Emery Joyce dahil hindi ka na masayahin ni hindi ka nang humingiti man lang. I'm sorry I've made you malumanay na sabi nito bago ito kumilos para lumabas ng banyo. Nasa labas lang ako ng pinto, anito bago nito isinara ang pinto ng banyo. Naguguluhang sinundan niya ito ng tingin. Lungkot ba ang nabasa niya sa mga mata nito bago na malikod? Masyado ba siyang naging harsh liling, iling na tinitigan niya ang sarili sa salamin? Tama ito, hindi na nga bagay sa kanya ang pangalan niya dahil wala ni katiting na kasiyahan na mababanaag sa mga mata niya. Lungkot at pangulila pa rin kay Miguel ang namamahay pinilit niyang umiti pero hindi pa rin iyon umabot sa mga mata niya. Napaluha tuloy siya ng hindi oras. Para na pala siyang zombie sa lagay niyang iyon. Prin, Emery, okay ka lang ba riyan? You're taking too long. Pinahid niya ang mga luha nang marinig niya ang boses ni Ryan. Inayos niya ang sarili bago siya makita nito sa ganoong kondisyon. Emery, I'm going to open the door now, sabi nito. Bumukas nga ang pinto at pumasok uli si Ryan. Tahimik na nagpabuhat siya rito. Okay ka lang? Tell me what's wrong.
Sabi nito nang mapansin ang pananahimik niya. Hindi siya sumagot. Narinig na lang niya ang pagbuntong, hininga nito. Sige na, sungitan mo ako, awayin mo ako, basta huwag ka lang manahimik ng ganyan. God, it's killing me, Emery. Gusto ko nang umuwi. Pwede mo ba akong iwi na ngayon? Pakiusap niya. Gusto na niyang umuwi at humiga sa sariling kama. Higit sa lahat, gusto niyang makita ang larawan ni Miguel. Agad na bumadha ang pagtutol sa mga mata ni Ryan. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Please. He sighed and then reached for her hand. Sigurado ka bang okay ka lang? Tumango siya. CJ. Ako na ang bahalang makipag-usap sa doktor mo. Just a minute, princess, anito at tinungo na ang pinto. Ryan, tawag niya rito. Lumingon din naman agad ito. Tinawag mo akong princess. Miss din niya ang tawag na iyon. Bakit ba lahat na lang ay ipinapaalala nito sa kanya? Saglit na natigilan ito. Oh, of course. Mukha ka naman talagang prinsesa. Does somebody else call you by that name? Tanong nito. Tumawa siya ng mapakla bago sumagot. Si Miguel. Ipinaialala mo siya sa akin, Ryan. Pareho kayo kung kumilos, ang paraan ng pagtayo, ang paraan ng basta, magkapareho kayo sa maraming bagay. Stop it, Emery, nakatiim, bagang nasaway nito sa kanya. Hindi ako si Miguel kaya huwag mo akong ikumpara sa kanya. Akala mo lang ay magkapareho kami pero ang totoo ay nasa isip mo lang ang lahat ng yan. Ayaw mo pa kasing tanggapin na wala na siya. Pagkasabi niyon ay tuluyan na itong lumabas ng silid. Excuse me lang, Emery. Baka hindi mo napapansin na tayong dalawa na lang ang naiwan dito. Kailangan ko na ring umuwi. Halika na, sabay na tayo, sabi sa kanya ni Jenny. Sinimulan nitong ligpitin ang mga gamit nito. Isang linggo muna siyang nagpahinga sa bahay nila at nang matiyak niyang maayos na siya at wala namang pinsalang idinulot sa kanya ang aksidente ay ipinasya niyang bumalik na sa trabaho. Gusto na sana niyang mag-resign noon pero hindi pumayag si Mr. Lopez at binigyan lang siya ng indefinite leave. Naunawaan di umano nito ang kalagayan niya, idagdag pang pamangkin nito si Miguel kaya ito man ay nagdadalamhati rin. Ang indefinite leave na iyon ay umaabot ng mahigit 1 taon kaya ang akala niya ay wala na siyang babalikang trabaho. Subalit nang makausap niya si Mr. Lopez ay bukas palad pa rin siyang tinanggap nito. Binanggit pa nito na bukas pa rin daw ang proposal nito sa kanya para maging junior partner nito. Pero wala muna sa plano niya iyon. Sa ngayon ay kontento siya sa kasalukuyang estado niya sa kumpanya nito. Mauna ka na, Jenny. Tatapusin ko lang itong account ng Yuri Steel. Nako, ikaw talagang babae ka. Kung wala lang sakit si mama, sasamahan kita rito kahit magdamag pa. Kaya lang may sakit nga ang mama mo. Ano ka ba? Kaya ko ang sarili ko. Sige na, mauna ka na. Okay. Sabi mo, wika nito bago ito tuluyang lumabas ng opisina. Isinubsob uli niya ang kanyang ulo sa ginagawang pagbabalance ng accounts na hawak niya. Hindi siya natatakot na isa lang siya roon dahil may mga gwardya namang nagroronda. Ilang oras pa ang lumipas at nangangawit na ang batok niya, kaya binitawan niya ang hawak na ballpen. Isinandal niya ang kanyang likod sa swivel chair at pumikit upang kahit paano ay maipahinga niya ang mga matang ilang oras nang nakatutok sa computer monitor. Marinig niya ang pagbukas ng pinto, pero binali niya iyon sa aakalang ang nagrorondang gwardiya lang iyon. Subalit nagtaka siya nang may humila ng silya at inupuan iyon. Napuno rin ng mabangong amoy ng pagkain at brewed coffee ang silid. Bigla tuloy nagwelga ang mga bituka niya. Dumilat siya. Ryan? Bahagyang nagulat na sambit niya nang mamulatan ito. Katulad ng dati ay presko na naman ang hitsura nito. Napansin niya na mahilig din ito sa white tee, shirt at jeans, katulad ni Miguel ipinilig niya ang kanyang ulo nang mapagtanto ang pinatutunguhan ng pag-oobserba niya rito. Kinakausap na ulit niya ito. Kung sa bagay, wala nga pala siyang magagawa kundi pakisamahan ito ng mabuti dahil ito na yata ang itinalagang driver ng papa niya sa kanya. Ito ang naghahatid sa kanya sa opisina at ito rin ang sumusundo kapag uwian.
Nagiging tampulan na tuloy siya ng tukso sa opisina. Kapag nasa bahay naman siya ay hindi rin ito umaalis doon. Nagtataka siya kung bakit tila walang balak ito na umalis sa lugar nila gayong wala naman doon ang negosyo nito. Hindi nga pala niya alam kung ano ang negosyo nito. Balak mo bang mag-camping na rito? Tanong nito. Lumapit ito sa kanya at inilapag sa desk niya ang dala nitong pagkain. Kumain ka muna, wika nito na talaga yatang tinutukso ang mga bituka niya dahil umuusok pa ang mga iyon. Mukhang misyon pakainin siya sa oras dahil sinisiguro nito na lagi itong nasa tabi niya kapag oras na ng pagkain. Hindi tuloy niya maiwasang mapailing kapag nakikita niya ang nanunuksong tingin ng mga kaopisina niya. Inabot niya ang kape na agad namang iniiwas ni Ryan. Sa akin to, yang pagkain ang sayo. Hindi maganda na pulos kape ang inilalaman mo sa tiyan mo. Sige na, kain na. Napapailing na dinampot niya ang kutsara at tinidor. Hindi niya alam kung ano ang mayroon ito para mapasunod siya nito. May kung anong kapangyarihan din ang aalalang boses nito na parang humahaplos sa puso niya. Wala ka bang ibang magawa? Bakit parang dito mo na yata inuubos sa San Marcelino ang oras mo? Akala ko ba negosyante ka na? Di ba, time is gold para sa mga tulad mo? Pagbubukas niya ng usapan. Let's just say that I know how to manage my time. I know which activity I will prioritize, sagot nito bago humigop ng kape. Buti hindi nagsiselos ang girlfriend mo, bigla na lang iyong lumabas sa bibig niya at huli na para bawiin pa niya iyon.